reader sa particular na part ng story na to or kung bakit natakot ang reader sa particular story na to. No? So, ang unang palagay sa ganitong klaseng pagtingin sa naratibo ay may kinalaman sa konsepto ng habituation. So, ayon sa isang post-classical stylization, yung habituation, it routinizes life. So, ang ginagawa ng literature, kino-combat natin yung habituation. How do we combat habituation in the narrative? By manipulating the language. No? So, hitik na hitik sa sorpresa ang mga kwento sa Sabantaha. At ang pinakamalikhain ng ang pagkamalikhain ng sorpresang ito ay makikita sa paano namamanipula ng manunulat yung language ng narrator at yung language ng mga karakter sa kwento. Halimbawa, tawan-tawa ako dun sa biglang pihit ng narratorial tone sa si Rapunzel at si Kamariang Kakao dun sa isang kwento. No? Sabi dito, i-quote ko na lang. Okay. Para siyang tinumbang troso nang biglang sumulpot si Kamaria sa kanyang harapan. Napapagit na lamang si Manggarapon at humiling naman sa manunulat ng kwentong ito na huwag nang pahabain pa ang eksenang paglalagak nila ng kanilang unika ina sa tsakang mambabara. So dito makikita natin yung suspension ng narrative kasi sa pinakaunang mayroong pagka-formulaic yung simula ng kwentong si Rapunzel at si Kamariang Kakao. Pero sa kalagitnaan, biglang yung narrator biglang nabago no yung orientation ng reader dahil nga biglang nagkaroon ng agency or nagkaroon ng pagkakataon yung isang character sa kwento na makipag-usap doon sa manunulat niya para huwag masyadong pahabaan yung eksena na kukunin ng mambabaran yung anak nila. No? So dinadala tayo ng ganitong shift sa lingwahe sa ibang level ng text interpretation. So sa isang fictional narrative, hinahanap ng isang mambabasa no, na kumbaga gumagawa ng textual analysis ang ebidensya na ang mundo ay unusual, unexpected, or abnormal. So ito ang tinatawag nating defamiliarization, di ba? So may kakayahan ang pagkukwento sa foregrounding ang tawag sa linguistic technique na ito, kung saan minamanipula natin yung language para ma-defamiliarize tayo at mawala tayo dun sa habituation. No? So kapag mayroong disruption ng predictable pattern of language, nag-i-elicit ito ng kakaibang response sa reader. Kaya minsan natatawa tayo or nagtataka or natatakot. So, in making sense of the narrative, mahalaga ang orientation na sinisignal ng mga deictic expressions. So, sa linguistics, kapag sinabing deictics, these are pointing words. Yung personal pronouns, considered as deictics. Mga temporal verbs, no? Meron din mga demonstratives, so this, that, here, here. Pwede rin yung mga adverbials. No? So, halimbawa, sa isang kwento doon, ang title ay Apo ni Aris Remolino. No? Highly immersive siya in a sense na ginamit niya yung second person point of view, yung mo at ikaw, no? Na in a sense intertextual, no? Kung saan ipinapasok ng ang mambabasa sa naratibo bilang kausap ng narrator. Pero dalawang magkaibang kausap ang pinapatungkulan ng mo o ikaw ni Remolino at ni John Barrios sa Santo Niño at Santo Nila. Parehong second person point of view, ngunit kay Remolino, intertextual ang gamit ng mo, samantalang intratextual naman, o sa pagitan ng mga karakter sa kwento, ang ginamit ni John Barrios, ang paggamit ni John Barrios dun sa ninyo at ikaw. Sa ganitong paraan, mahalaga ang deictics, no? Yung mga deictic expression, yung mga pointing words sa pagbubuo ng spatio-temporal perspective sa isang narrative, no? Na nagsasuggest whether or not it is the perspective of the narrator or the perspective of the character in the story na nagsasalita sa kwento. Ilang minutes na So, kung magiging stricto siguro ako no, sa pagbubuo ng palagay tungkol sa librong Sabantaha at kung iuugnay ko ito sa structural approach no, ng analysis sa linguistics, kailangan kong tingnan ng kantidad, no, bilang siya, number, ng mga sentences or ng mga morphemes or ng mga lexical patterns na magpapatunay sa progression ng narrative sa isang kwentong katang-isip. Mahalagang mapatunayan sa pamamagitan ng foreground ng teksto ang kaibahan ng isang naratibong totoo at naratibong purely no, katang-isip. Ito marahil ang nakita kong hamon para sa mga mahuhusay na manunulat
ng kwento sa librong pinag-uusapan natin yan. Madali lang kung tutuusin na mag-invento ng kwento or gumawa ng kwento, pero kinikilala natin sa bawat pagkakataon ang husay ng mga kwentista sa pagtatahi-tahi ng mga pangyayari sa isang kwento. Ito man ay purong katang-isip o malikhaing pagkukwento ng isang pangyayari sa kasaysayan. Sa proseso ng pagbabasa, kailangan i-consider ng isang manunulat, lalo na kung fictional narrative ang isusulat mo. Sa proseso ng pagbabasa ng isang naratibo, may dalawang bagay na nangyayari, may dalawang proseso na nangyayari. Una, ang mambabasa, naghahanap siya ng istruktura, ng mga iskema na gagabay sa kanya para mailagay ang sarili niya doon sa teksto. At pangalawa, pagpupuno sa mga nawawala o hindi nababanggit na iskema sa naratibo. So sa prosesong ito, mahalaga ang ebidensyang manggagaling sa foreground ng kwento sapagkat nagaganap ang interpretasyon at pagpapakahulugan sa teksto bilang negosasyon sa pagitan na lamang ng teksto o ng naratibo at ng mambabasa. Ito ang palagay na nagiging tuntungan ng mga pure stylisticians upang maghanap ng linguistic evidence para sa interpretasyon ng kwento. So halimbawa, kung magbubuo tayo ng microlinguistic analysis sa kwentong isang kasaysayan ng liwanag at nag-aan yung lalaki ang kababalaghan, maaari nating tingnan ang kaibahan ng maingat na gamit ng manunulat sa adverbial na raw o daw. No? Kung paano natin tingnan. Halimbawa, ang gamit sa raw o daw sa isang kasaysayan ng liwanag na isa sa mga kwento sa Sabantaha ay isang paraan kung saan iniiwan ng narrator yung narratorial tone nito, yung narratorial role nito para mag-comment o para somehow mag-chismis. Isa-cite ko na lang yung isang halimbawa ng paragraph na iyon. No? Parang bigla lang talaga itong sumulpot sa buhay ng mga Pilipino. Iyon daw ang ibinabasa ni Marcos noong araw ng pagdeklara. Iyon daw ang agarang dahilan ng kanyang pasya. Si Imelda nga raw ang nakaisip na ipakalat ito sa buong bansa sa murang halaga. Ngunit hindi raw alam ng mag-asawa kung saan, 2 minutes na lang, o kanino ito nanggaling. Natagpuan na lang daw ito ni Marcos sa kanyang mesa pagkagising noong makasaysayang araw na iyon, and eventually bumalik sa narratorial tone by saying isang pagkatagpong katulad ng pagkatagpo ni Padre Damaso kina Ligaya. So, ang iba ang gamit ng daw sa kwento na iyon, sa kwento na kakabasa ko lang noon, dito naman sa babasahin ko na mula naman kay Valiente. No, quote, pinagsasabihan ang Kuya Ramon niya ng kanyang papa dahil sana ay nag-aral daw ito ng mabuti para hindi nasayang ang perang pinampaaral ng lola. Puro lang daw kasi ito pagbubulakbol. Tumino naman daw ito. No? So sa mga may pag-iingat yung author doon sa paggamit ng daw. Sa unang halimbawa ko, yung daw ginamit para ma-abandon ng narrator yung role niya as the narrator at para mag-comment doon sa kwento. Pero sa kwentong nag-aan yung lalaki ang kababalaghan, intertextual yung gamit ng daw doon. At yung narrator, yung daw ay bahagi sa continuity ng narrative. So, nagkakaroon ng suspension dahil doon sa presence ng daw. Tapos ang adverbial na daw o raw sa narratorial voice ay may reference sa isang hindi nagpapakilalang source of information. Ang mga kwentong may mataas na frequency sa paggamit ng salitang panpandiwang daw o raw ay mga imahinatibong kwentong humihiram ng patsi-patsing katotohanan mula sa ating kasaysayan. So ang paggamit ng daw o raw sa historical fiction, makikita natin sa librong Sabantaha, ay mahalaga sa negosasyon natin sa ibig sabihin ng teksto, lalo na sa orientasyon natin. No? Kung nag-chismis lang ba yung narrator, or ito ba ay intentionally may reference, may critique sa lipunan. Yan. Makikita natin ang kaibahan ng okay, makikita natin ang kaibahan ng 1 minute or time's up na. Okay, sige. Ano'y ko na lang. I-end ko na lang ang aking discussion doon sa isa sa mga dalawa, yung nabanggit ko kanina na dapat natin i-consider kapag nagsusulat tayo ng isang kwento, no, ay yung mga prosesong nangyayari sa mambabasa. Kasi yung negotiation nga ng meaning na present sa text or sa isang narrative ay nangyayari na lang sa pagitan ng text at sa pagitan ng mambabasa.
Kaya napakahalaga ng choices mo sa mga salita na gagamitin mo. Sa patterning mo, sa lexical patterning mo, ano yung mga uulitin mo, ano yung mga hindi mo uulitin. No? So, yun na lang muna. Mamaya na lang